Okay guys, so i-update ko lang kayo sa bago kong kuha na Honda Click na version 3, yung leak issue, yung parang may tumatagas. So ito na yung update. Kung mapapansin nyo, naka-baryo na yung kanyang sticker kasi nainip ako kakentay sa papel. Hanggang ngayon wala pa. Ayan. So hindi ko muna siya minasingan para sa inyo. So ito yung update ha, sa mga nakakita ng una natin video. Nag-leak kasi siya dito. Tapos may mga tagas dito. So ito yan guys, ang nangyari. Dinala ko kagad siya sa kasa, kinabukasan. Binaklas nila to. Sobrang sakit ng loob ko kasi bagong-bago pa. Parang ilang araw pa lang yun, 2 to 3 days. 2 days to 3 days pa yata. Binuksan na nila to. Yun yung nasa isip ko na bagong-bago pa. Sobrang malas ko talaga sa mga gitong gamit, no. Yun yung akala ko, pero nung pagbukas doon, wala naman talaga siyang taga sa loob. Dito din sa air cleaner niya. Meron yung mga oil dito, tsaka dito, tsaka doon sa ilalim. Ako na nagtanggal ito kasi hapon na. Nung pag-uwi ko sa bahay, kasi sabi doon sa kasa, nawasingan ko na ba daw? So sabi ko hindi pa. So sabi niya, wasingan mo muna boss, tapos padaan mo muna ng ilang biyahe o ilang araw, tapos tignan mo kung andun pa rin yung tagas. Kung wala na, baka sa wax lang nila na nilagay. So kwento ko sa inyo ngayon na anong nangyari. So tinanggal ko to, wala din sa loob. Nag-video nga ako nun, tinanggal ko, si Mrs. nag-video, wala naman. Yung mga tagas dito lang, then dito. So ginawa ko, padarin ko muna itong isa. Kasi nahihiya ako mag-vlog kapag walang sa akin sila nakatingin. Warm up ng smash ko. Cold start kasi sobrang tagal din na bandar. Yun lang ha. So yan guys. Ang nangyari doon, ganito kasi yan nung pagkuha ko nito. Anong tawag doon, ilang araw ko pa bago siya nakuha kasi walang stock ng pearl white. Ito kasi stabilito ni Mrs. 2 months na ang edad nito. Ito is 1 month pa bukas. So naubusan sila ng stock. So ang ginawa, sobrang layo na, malayo-layo din yung Turil to Buhangin, Davao City. Kinuha nila. Ang masaklap doon, hindi nila sinakay ng sasakyan, dinerive nila ng kusa, pabiyahe papunta dito sa Turil. So wala siyang plaka, may mga rubber band pa siya, may mga karton pa siya dito, or yung bubble wrap, dinerive nila. So ang saklap doon is hindi ako yung naka-break in. Parang nasa 60 plus kilometer yata yung takbo, or 30 something. Yun yung problema, hindi ako yung naka-break in sa kanya. So yun yung pinag-alala ko, baka paano nila binyahe, bakit may nagkaroon siya ng tagas. So pagdating ko doon sa kasa, sila yung nagdala. Pinunasan nila ng wax itong motor na to. Wax na parang floor wax. Hindi ko lang alam kung anong saktong tawag doon. So nangyari, sobrang kinis na niya. So binigyan ko ng 200 yung salesman doon kasi pinakintab talaga nila. Kaya pag uwi dito kinabukasan, yun pala yung reason na parang mayroon siyang mga oil kasi mainit tong part na to. Parang nalulusaw yung hindi napahiran ng basahan. Kaya parang akala ko oil leak siya kasi parang oil naman talaga siya. Yung alikabok dito nagsidikitan. Pero ito ngayon makikita nyo wala na. Kahit dito wala na siya. So sa wax lang pala yun na nilagay nila. Kasi thankful man ako at ilang araw wala na yung tagas. So kahit di natin to buksan, makikita naman pala natin dito. Nawala nga sa isip ko na pwede naman palang tignan dito. Kung may tatagas dyan, una talagang makikita dito yung mga tagas. Kasi diyan naman yan siya papunta. So nawala na din sa isip ko sa sobra kong alala. So yan. Yun lang pala ang problema niya. So sa wax lang pala na nilagay nila ang reason. So yun, at na-solve naman or wala namang inayos. Pero yun nga, yung dragging niya dito pa rin. Ito nag-dragging agad siya ng 200 odo. Ito is nag-dragging siya ng 415 odo. So wala naman akong problema sa dragging, normal lang naman talaga yan siya sa scooter. Ang di ko lang tanggap is sobrang baba pa ng odo, nag-dragging na. Yan, 200 odo, nag-dragging na. No change oil, wala pang break-in, wala pang papers, may problema na siya. So hindi ko naman sinisiraan si Honda, andyan na yan. I-take ko na lang namin yung rigs. So nag-order naman ako ng portable impact wrench at hydraulic na air compressor pala, para kami na lang yung
mag-ayos, at bilang upgrade na din yun para sa akin kasi magpo-proceed na ako sa mga scooter at FI scooter repair. So yun lang muna yung update, at wala naman pala talaga siyang problema. Sa wax lang pala nila na nilagay na hindi natamaan ng basahan kaya nalusaw siya. So thanks for watching Ricky Neutron on YouTube, and ride safe po sa ating lahat.